Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin ang pagbagsak o pagbaba ng approval rating ni Pangulong Marcos at ni Vice President Sara Duterte sa Pulse Asia Survey. Nitong na inilabas, resulta ng survey nila para sa third quarter ng 2023. Ang kay Pangulong Marcos po, ang nangyari, ang kanyang, parang ano yung sa likuran, parang mayroon tayong pink na gustong makialam. Sorry, upuan kasi yun ng aking anak. Hindi tuloy nakikita yung figure, natatakpan, di ba? Kaya sabi ko, ilagay ko sa likuran. Pasensya na po. Yung huling survey noong June, sapagkat ito yung para sa second quarter ng taong 2023, ang approval rating po ng Pangulo ay 80% at ang kay Sara Duterte, Vice President, ay 84%. Ngayon po, ngayong September, sapagkat itong third quarter, bumagsak po ng 15% ang rating ng Pangulo sa approval rating ng September 2023, naging 65% na lang. 15% po yun. At ang kay Sara Duterte po ay bumaba ng 11%, naging 73% na lang. So ang pagbaba ay makikita natin ay malaki, double digits. May mga nagsasabi, ano masasabi ka? Magtatanatanong ako, ano masasabi ko dito? Una-una, hindi na ako nagugulat. Inaasahan ko na to. Mas magugulat ako sa totoo lang kung despite all the things na nangyari mula noong June hanggang ngayong September ay patuloy pa rin mataas ang approval rating. Hindi po yun rasyonal. Sapagkat alam naman natin kung anong naranasan ng bayan, tayo po ay nakatikim ng mga mapapait at masakit na karanasan, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng bigas, na tumama sa bitukan ng tao. So pagdating kay Pangulong Marcos, bagamat sabihin natin maring hindi lahat niya kasalanan, sapagkat ang iba dito ay ang dahilan ay tumaas ang presyo ng langis. The fact na siya ang presidente, maghahanap ang mga tao ng sisisiin. Siya ang presidente, siya ang sekretary ng Agriculture, ay malinaw talaga na siya ang mapuputukan. Hindi ko po sinasabing walang kasalanan ng Pangulo, pero hindi ko naman sinasabing lahat ay kasalanan nito. Pero bagamat ganon, meron tayong command responsibility, lalo na hindi lamang siya presidente, siya po ay sekretary ng Agriculture. So, yung usapin ng pagtaas ng presyo ng bigas, yung mga kakulangan natin sa supply, bagamat gumawa naman siya ng hakbang katulad ng pagkakaroon ng price cap sa presyo ng bigas, ay nanatili pa rin na naapektuhan ang kalamnang sikmura ng mga tao. Kaya inaasahan ko na bababa. At hindi rin ako nagulat na ganito kalaki. Ngayon, si Pangulong Marcos, yun ang paliwanag ko. Pagdating naman kay Vice President Duterte, bakit bumaba ang kanyang ratings? Hindi naman siyang in charge ng agrikultura. Siyempre, damay siya. Pero ang higit din na nakita natin kay Vice President Duterte ay nagkaroon siya ng maraming mga issue tungkol sa kanyang confidential fund, yung kanyang mga pag-aasta na parang sa halip sagutin niya ang mga tanong ay namersonal siya. Hindi nagustuhan ng bayan, na parang madali naman ipaliwanag ba't kailangan kang maganyan, di ba? Tsaka yun nga yung hindi nagkaroon ng epekto pa rin yung hirap na nga ang bayan ay humihingi ka pa ng karagdagang budget na gagamitin mo sa isang item na hindi naman may paliwanag. At in fact, noong 2022, nagpalala pa yung balita na 125 million pesos ang kanyang ginasta sa napakailing panahon. Hindi rin yun pwedeng matolerate ng bayan. Kaya nakita natin na bumaba din ang kanyang rating. So meron naman akong
nakikitang silver lining dito. Ang ibig sabihin niyan, ang mga Pilipino nag-iisip pa rin. Rasyonal mag-isip ang mga Pilipino, bagamat merong idolatry, merong halos pagsamba kay Pangulong Marcos, ang mga Marcos loyalists, at may pagsamba din ang mga Duterte supporters kay Sara. Eh malinaw na marami pa ring sektor ng lipunan ang talagang nag-iisip na hindi ito tama. Hindi ko sinasabing sila lang may kasalanan doon. Ang sinasabi ko lang ay talagang natural na epekto to ng ganung klase ng kaganapan. Ngayon, maaaring sabihin nyo sa akin, pero Prof, di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, marami din naman mga issue sa kanya noon. Di ba, ba't hindi bumaba ang rating niya? Bakit ngayon, o isang taon pa lang itong dalawang ito, ang daming issue, hindi nila napigilan ng pagbagsak ng kanilang mga rating? Bakit nung kapanahon ni Pangulong Duterte, ang daming itinatapon sa kanya, yung drug war, yung extrajudicial killing, yung kanyang pagpapabor sa China, alam naman natin unpopular ang China, ba't hindi nag-ano sa kanya doon? Ako may paliwanag dyan. Ang paliwanag ko dyan, dahil sa panahon ni Pangulong Duterte, nagkakaisa ang Marcos loyalists at ang diehard Duterte supporters. Nagkaroon ng fortress sa paligid ni Pangulong Duterte. Halos lahat ng Marcos loyalists at lahat ng Duterte supporters ay nagsama-sama para ipagtanggol ang Pangulo. Hindi sila natinag sa kanilang suporta at nakikipagbangayan sa mga oposisyon sa social media. I think that is what is now different. Sabat ngayong panahon, hindi nagkakaisa na ngayon ang diehard Duterte supporter at ang Marcos loyalists. Kita ninyo naman yan, alam nyo naman yan, silang nagkakaroon ng giyera, nagkaroon ng open warfare sa social media. Diba? Nauna po ang giyera, patutol lang sa pagsuri ko, nung hindi nagustuhan ng mga supporters ng dating Pangulong Duterte, ang mga kilos ni Pangulong Marcos sa usapin ng China, sa usapin ng droga, at sa usapin ng New People's Army sa left. Hindi nila nagustuhan yun. Ito yung kanilang ikinalulungkot na reversal na si Pangulong Marcos mas naging papunta ng Amerika, ang kanyang posisyon sa drug ay more rehabilitation, hindi hard fist. At ang kanyang pananaw tungkol sa yung hindi siya masyadong gangho pagdating sa red tagging, hindi katulad ng ginawa ng Pangulong Duterte. So ito hindi nagustuhan ng mga diehard Duterte supporters. So sila yung nagkaroon ng unang salvo. Okay? So nakita natin yung mga, alam naman natin na mas maka-Duterte kaysa maka-Marcos na sumuportas kay Marcos ng eleksyon ay nagsimula na magsibitawan. At hindi nakatulong yung pagpapatanggal sa mga opisyal na aliado ng Duterte administration, mga alam kong kalinya ng diehard Duterte supporters. So silang nauna. So ang ginawa naman ng Marcos loyalists in reprisal, inatake naman ngayon sa Pangulong Duterte at idinamay si Sara Duterte. So nagkaroon na ng bangayan sa social media ang mga maka-Duterte at ang mga maka-Marcos. Hindi rin nakatulong na nagkakaroon na ng mga aligasyon ng mga demolition jobs. Na ang mga kakampi ni Sara Duterte nagsasabi na halatang-halata mo naman na nagkaroon demolition job sapagkat yung unang binanatan ay si Gloria Macapagal Arroyo, ang pinagbibintangan nila sa likuran nito ay si Speaker Martin Romualdez, nakakampi di umano ng First Lady. So may mga ganung klase ng mga malalapit na aliado ni Pangulong Marcos ang kumikilos para i-demolish ang kampo ni Sara Duterte, 10 ng kanyang mga kakampi, katulad nga ni Gloria Macapagal Arroyo at maging si Sara Duterte. So nakikita nila itong pagkilos na ito tungkol sa CIF, sa confidential funds, yung pagpapatang kay Gloria biglang deputy speaker at ngayon pag-resurrect na naman itong kaso laban sa kanya, ay malinaw na demolition job sa kampo ni Sara Duterte. At ang pinagbibintangan nila nito, mga kaalyado ni Pangulong Marcos. Maring hindi direct ng Pangulong Marcos ang gumagawa nito, kundi mga kaalyado. Dito ka lumabas yung issue ng Tambaloslos, etc. etc. In retaliation naman, ang mga kakampi naman ni Pangulong Marcos ay nagbibintang din ng demolition job laban kay Pangulong Marcos sapagkat naglalabasan lahat ng mga negative things about him,
at lalong naging matingkad sapagkat maging yung mga kakampi dati ni Pangulong Marcos ay nagsilabasan na para kontrahin siya. Nangunguna diyan si Maharlika. Kasama na pati diyan yung mga dating nanguna doon sa pagko-condemn nung di umano'y dayaan nung eleksyon ng 2016. Ngayon ay biglang ngayon ay siya nang namumuno sa pagsabi na meron ding dayaan ng eleksyon ng 2022. Nandiyan na si Glenn Chong, di ba? Kasama na diyan. At maging mga personalidad katulad na madalapit kay at ito nga medyo may mga bagong angles pagkat si Senator Amy Marcos na nakita bilang mas kaalyado ni Sara Duterte. Yung isa sa mga loyalista niya na si Daryl Yap na nag-direct pa nga ng 2 films ng Marcos ay nakikitang critical na rin kay Pangulong Marcos. So sila ay nagpaparatangan. So ano nangyari? Naagnas ang resulta. Yung dating unity team ngayon hindi na wala ng unity. Nagtatapunan na ng putik, nagmamadressing na. So wala nang pagkakaisa. So wala nang fortress na magpoprotekta. Sa tingin ko itong pagbagsak na ito ni Pangulong Marcos from 80 to 65, ang iba dito ay dahil may mga dati siyang supporter na Maka Duterte na hindi na sumusuporta sa kanya. Ang pagbagsak ng suporta, ng approval rating kay Sara Duterte dahil may mga dati ding mga sumusuporta sa mga Duterte na Marcos loyalist na hindi na rin sumusuporta sa kanya. And since marami itong mga taong ito, makikita natin dramatically ang double-digit slide. So yun ang analysis ko. Kasi wala naman pinagkaiba nung panahon ni Pangulong Duterte dahil nagkakaisa itong dalawang ito kahit na anong batikos kay Pangulong Duterte, hindi mo ba ang kanyang approval rating? Hindi na agnas, hindi na lusaw. Pero ngayon 1 taon at ito ng 2 grupo ang nagbabangayan, unity team, wala nang unity, ay yun ang kinalabasan. Kasi kapag solido ang suporta ng mga tao, alam naman natin bulag ang mga tagapanalig. Merong tendency na kahit ang daming isyong tinatapon, approve pa rin yun ng approve. Tamo nangyari kay Pangulong Duterte hanggang katapusan dahil nagkakaisa yung loyalista ni Marcos at yung Duterte supporters. Kahit na ang daming ibinato sa kanyang kaso, kinasuhan na sa tribunal kinasuhan na sa criminal court. Kaya, may mga paratang na tungkol sa kanya about extrajudicial killing, pinagtanggol pa. Bagamat karamihan sa mga Pilipino ay ayaw sa China at si Pangulong Duterte ay gusto sa China, hindi pa rin siya pinagdusahan doon sa pamamagitan ng pagbaba ng kanyang rankings. Sapagkat naandun, solido yung suporta. Pero ngayon dahil nabiyak, yan ang epekto. And this is not the working of the political opposition kasi even during the time of President Duterte, the opposition was already active. And now, humina pa nga ang oposisyon ngayon. Dahil, kunyari sa Kongreso, sa House, 3 na lang ang maiingay doon, yung kumakabayan lang. Sa Senate, minority of 2. Di ba? May super majority sila pareho. Lalo pang humina oposisyon yun. Tumahimik na si Leni Robredo, hindi mo na nakita masyadong maiingay ang mga pink at ang mga dilaw sa social media. Wala naman silang naging mas intensified campaign, wala ngang opposition figure na rallying point sa ngayon. There is no opposition figure around which the opposition is rallying. Wala. Pero, why do you need to have an opposition when you have diehard Duterte supporters and Marcos loyalists killing each other in social media? Why would you need it? If you have these kinds of supporters, you don't need a political opposition to take you down. So a house divided is a house that will easily fall. The unity team that is no longer united is the cause of all of this. Okay? So, ang sinong sisisihin sa pagbagsak na ito? Kasi pwede naman nating sabihin na andyan naman talaga yung mga factors. Andyan yung pagbagsak ng pagtaas ng presyo ng bilihin, andyan yung mga issue laban kay Sara Duterte. Pero ito ay maaring kung nagkakaisa yung dalawang ito, pwede yung na-maintain pa rin yung mataas na rating na yun kasi alam mo naman ang mga loyalista at ang mga diehard kahit anong gawin kahit anong bato mo sa
sa kanilang poon ay hindi bababa ang rating. Ganyan ang nangyari kay Pangulong Duterte kahit anong ibato sa kanya, kahit na nga nagko-contradict na sapagkat karamihan sa tao anti-China pero pro-China si Duterte, ay hindi pa rin apektuhan ng rating siya hanggang sa matapos ang termino niya, mataas ang approval rating niya kasi nagkakaisa. Eh ngayon, isang taon pa lang, nagbabangayan na, masyado nang napaaga ang awayan, mananatiling ganito at pababa ng pababa. Ito na sinasabi ko sa inyo. Sa ganitong laro, mas lugi dito si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Pangulong Marcos, he has nothing to lose. He will still be the president until 2028. Kahit bumaba ang kanyang approval rating. And I doubt it whether there will be a coup. I don't think so. The military is so well pleased with the way the president is performing. You know, I don't think there will be a coup. Okay? If the president's, it's a wishful thinking. And it's going to be bad for everyone. Okay? Wala namang wala ang makikinabang naman sa kudita si Sara, pero si Sara ang popular din, di ba? So hindi magkakaroon. Si Presidente Marcos, siya pa rin ang presidente ng 2028 and he will not be running anymore. He will not be running anymore for office. He might run for a different office, can go back as governor of Ilocos. He can go become congressman. I don't think he's going to lose. He can be senator. I don't think he will lose if he's going to run for the Senate. He's going to be, but he's no longer president in 2028. Sara is the one that's going to lose a lot. Pagpatuloy ang pagbagsak ng kanyang rating, madidiminis ang kanyang chances na magiging pangulo sa 2028. I'm not saying that she will not win. I'm just saying that there will be more problems for her ahead. So, yun lang ang analysis. So, I could be wrong. Alam mo naman ako sinasabi ko lang yung analysis ko. Pero yun ang analysis ko dito. Kaya bumaba tong dalawang ito. It's the factors about the environment, but what really made it go down is because this includes former allies who are now dissatisfied with them. And this is funded by the internecine battles. Nag-aaway na yung mga dating magkakampi. At ito ang resulta. Yan ang napala nyo. So anyway, natutuwa ba ako dito? Well, this is democracy. Let them fight. May the best man or woman win. Meanwhile, I hope they don't mess it up so much that we're going to suffer as a people. Okay? Hindi ko sinasabing forever sila magsaslide. They can do things, they can remedy, they can continue, they can catch, they can recover. Pero hindi natin too early. We'll see. Pero for now, yan ang paliwanag kung bakit bumulusok ang kanilang approval ratings. O sige, ang ganyan na lang po. Magkita ka na lang ulit tayo sa Biyernes. Dito po sa Usapang Politika. Ito po si Professor Tonton Contreras. Nagsasabing sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil yan po ang sabi sa akin ng UP. At sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan at ko niya mga puso at nakapagpabago ko ng pananaw niyo sa buhay, lalong-lalo sa Usapang Politika. Dahil sabi sa akin ng Rizal, peace mind, touch heart and performance. Ingat po tayo lagi. Kita na lang po tayo. Pasensya na po medyo na-late tayo sapagkat ako pa yung naghatid ng aking apo sa school. Lolo duties po ako. Kaya kailangan po natin maghatid muna. Saka tayo ngayon po ay nagla-live dito sa Usapang Politika. Kita-kita po tayo sa Biyernes. Ano pa yung lagi kong sinasabi? UP naming mahal, Animo Lasal. Bye for now. See you Friday. Take care. Ingat po tayo. Love. Health is wealth.